Nako, breaking news! Na-checkmate na naman sila ni Paolo Henry, Representative Marcoleta. No, kawawa itong mga buhaya dito sa ginagawang hearing, no? Talagang tama nga yung iba na talagang parang fishing expedition niya ang nangyayari ngayon. At binuking pa dito ni Paolo Henry Marcoleta na sinasabi splice video ang pinakita dito sa hearing, no? Kasi paano ba naman? Dapat kung magpapakita ka ng isang video, yung buo na, wag i-splice video. Na parang tila lalo lumalabas si Sarah, talagang, kaya ginawa ni Sarah yun kasi may nagkomento na isang vlogger dun sa kanyang live at sinabi niya, pag ginurgur siya, gurguri mo si ganyan, si ganire. Di ba? Ito naman, no? Ngayon, pag-uusapan din natin na itong mga pumirma, tila yata 38 yata ang nagtaas ng kamay pala. Nagtaas ng kamay sa ayaw pabuksan yung box. Yung box na yan, napakahalaga talaga yan eh. Baka mapasok kayo pag binuksan niya yan. Di ba? Hinamon niya sila ni Paolo Henry Marcoleta kung bakit yung box na yan, kumbaga chinalis sila, sige, buksan nyo na. Okay, pabor ako niyan, buksan nyo na. Alam kasi ni Henry Marcoleta, payo sa kanya siguro ng tatay niya, ni si Rodante Marcoleta, na pag binuksan yan, magkakaroon sila ng problema at baka lalong ibasura yung pinagagawa nila. Di ba? Hindi totoo lang, di ba? Kasi may tax secrecy. Di ba? Ngayon, ang dami ng paglabag. Alam mo, yung mga yan, talagang sabi ko nga, is fishing expedition yan. Isipin mo ordinaryong mga attorney lang nagsasabi. Sila Senator Marcoleta rin nagsasabi, fishing expedition yan. What if pa kaya ang Korte Suprema? Di ba? Ano kaya masasabi dito sa mga pinagagawa ng mga to? No, ito, painggan po natin ang video na to. At dito nagkabakbakan, itong nagkasagutan to si Chua sa pangangatwiran niya dito kay Henry Marcoleta. And the motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Dami taas. Tignan nyo na yung mga taas na kamay And binilad ko na kasi syempre alam mo naman video natin, mahirap na baka yung mga tuso diyan kasi, di ba? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. Bigo na naman yung mga Crocs. That concludes the voting. COMSEC, please submit the result of our vote. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. I have a copy. Nako, bigo kayo. Hindi ko alam kung bakit ayaw pabuksan yung box nila, no? Ayaw nila ituloy. Baka kasi napainan talaga. Hindi, ito lang Alam ko may kaso kasi pag binuksan yung box na yan, yung tax yan na yan, no? Kaya pagdating sa Senado, hindi rin pabubuksan ni Senator Dante Marcoleta yan. Kaya mabibigo lang kayo. Kaya tama yung pastor yung bulaan eh. Kahit sa Senado dyan, darating yan. Hindi basa-basa bubuksan yan. Of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila
or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Mm. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tunong ni Princess Maui. And Dapat kasi, kung diyan kayo magpapalabas kayo ng video dyan, wag yung splice. Dapat buo. Kasi ang nangyayari, dinadaya nyo taong bayan eh. Hindi, alam naman talaga ng tao dyan kung ano yung video na yun eh. Oo, nagmura si Sara, nagbanta. Pero dapat yung buo. Yeah? Para malaman yung katwiran kung bakit sinabi yun. Yeah? I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26 of November 2024. Unless the Sinabi na ni ano yan eh. Sinabi na ni ano, di ba, ni Congressman Puno. Di ba? Para dito kasi mga congressman, kagaya na, nagtaasan ng mga kamay, wag pabuksan yung box. Para lumalabas, 38 yung boto na mga congressman yata na ayaw pabuksan yung box. So, ibig sabihin ito, naglaglaga na, nilalagdag na si Luistro. Di ba? Kasi sinabi na ni Puno rin yan eh. Parang si Puno, di ba, parang tila yata bumabaliktad na nakaraan na yung pangyayaring ito parang fishing expedition. Kasi nga, bakit mo pagbibintangan si Sara na siya ay kondisyon yun eh. Hindi naman banta yun eh. Kumbaga, parang ganito, pag hindi ka nakarating dito, lalayas na ako. Alam mo naman makakarating, hindi ka talaga lalayas. Parang, alam mo yung ganun, parang hindi siya kinukonsider, talagang balik, yan talaga, ito kasi nangyayari talaga to, pinaglahat, kumbaga, lahat na lang pwedeng isisi kay Sara, isinisisi na nila ngayon. Yung pagmumura kay BBM, pagbabanta ko, no, kakasuhan daw ng inciting to sedition. Paano inciting to sedition yun? Di ba? Tapos lahat, pati yung pagsampal sa sheriff, pati yung sasalin, yung transaction, lahat na, fishing expedition niya. Wala naman to sa una-unang impeachment di ba? Ang pinag-uusapan lang kung naglustay ba siya doon sa kabanang bayan. Hindi damay na lahat. Baka pati yung kabataan ni Sara na nakapagnakaw siya ng itik, idamay na rin, no? House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa.
So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Your Madam Chair, manifestation is noted. The Nako, piko na piko niya mga yan, sir. Pag sinabi mo na yun yung mga ganyan linya, piko na piko niya mga crocs dyan. Honorable Joel thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just some quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video. Ano hindi totoo, sir? Alam namin yung buo. Sabihin mo ng splice yan, wala namang problema eh. Pangatwiranan mo na lang kung bakit nyo ginamit yan. Nagmura kesyo ganyan, yun ang kinukuha nyo. Pero para pabulaan siya sabi ni Henry Marcoleta na, splice, na hindi splice yan, hindi kami naniniwala sa'yo. Splice yan kasi alam namin yung buo eh. Ikaw naman, oh. Aminin mo na splice yan, ikaw naman, oh. Wala namang masama kapag sinabi mo splice yan eh. Ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Sir, kahit sinabi ng NBI, sir, kung sinabi naman yung katotohanan na splice talaga yan, splice yan o hindi? Di ba? Alam namin yung buo, sir eh. Ikaw naman, oh. Parang Spider-Man, halimbawa Spider-Man, alam mo yung buo ng Spider-Man. Kung ipapalabas ko lang doon yung highlights niya, splice o hindi? Just for the record, Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay Tamo, alam mo buong video. So, splice niya yon. Ikaw naman, oh. medyo magtatagal na po tayo. Ikaw yung nagsabi na magtatagal pag pinakita yung buong video. So, ibig sabihin, portion yung pinakita, sinabi mo, hindi splice niya. Ikaw talaga, oh. At yung- Hindi na pinag-uusapan dito yung video ko totoo o hindi eh. Dito ako splice o hindi. Ikaw naman, oh, kakarampot na pakatwiran lang, di nyo pa panagpasin? Tama dito si Henry Marcoleta eh. po, Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions. If I may interrupt, Honorable Marco. Ayan na naman. Ayaw na naman pagsalitain. Ganyan talaga kayo dyan. Ganyan talaga yung mga yan. Ano kasi, desperado na yung mga yan eh. Wala ka talaga. Oo. Kahit anong gawin ng mga yan, hindi ma-impeach si Sarah. Oo. Kaya dyan lang siya nabawi kahit paano. We are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. Opo, sinasabi These ko are lang the po submissions of the NBI to the the Justice circumstances Committee. that led to VP Sarah's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Pero naman, kung sinabi ng sino Poncho Pilato yan, ang sinasabi naman ni Henry Marcoleta, splash yung video. Ayaw nyo tanggapin? Ha? Thank you, Madam ma'am. Chair, these Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos part of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. The Oh, Honorable siya, Senator sige na, sige na, is the sige na. one who yielded the time in favor of Honorable Marcoleta. Thank you very much, Madam Chair. Before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Hindi, ma'am. Iba yun. Iba yung sabi mo. Do I get that right, Madam Chair? Pag sinabing splice, ma'am, kinuha lang yung parang portion. Maybe we should ask the National Bureau of Investigation. Well, sabi nga namin, part Siyempre, kakampihan kayo niya. po ng submission namin, that is authenticated. It was not splice. It was just, pag sinabi pong splice, para may ni-replace ka dyan eh. Hindi, sir. Hindi, sir. Ikaw naman, oh. Edited yung sinabi mo. Ikaw naman, oh. Wala naman ni-replace niya. Sabi siya, sana yun ang tinanong ni Henry Marcoleta na may ni-replace. Yun ang ginamit niyang word. Ang ginamit niyang word, splice. Ibig sabihin, putol yung video. In-splice. Ikaw naman, oh. In other words, Madam Chair, it does not Yan talaga, pag galit na una sa tao, no? Nawawala yung pangangatwiran pag inuna galit. it is not Galit ka na Duterte. Bilisan nyo. Anong date na? Ito ano na ngayon, magbe-May na. Pag nag-December na, tuloy-tuloy na mga okasyon yan. Tuloy-tuloy na mga, yung mga December months na eh. Wala na eh. To 2027 na, wala na. Parang almost na na yan. Huli na. Kaya bilisan nyo na. I-impeach nyo na si Sarah.
Kasi 2027, kapos na kayo sa oras. Splice dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po napanood yung mong video, and in fact, dun po sa counter, yung Hindi, sinasabi ni Henry Marcoleta, sir, na para makapag-komento tayo at makita ng taong bayan sa ginagawa niyong hearing dyan, dapat man lang kahit buo yung video, kahit man lang sana 80% ng video, o kaya nagtatagal din naman kayo dyan, ano yung usap-usapan dyan, buuin na yung video, wala pa naman sigurong 30 minutes yun o 20 minutes yun alam ko Di ba? Buuin na lang. sabi po ni Congressman Marcoleta was already been discussed on the counter affidavit. Alam mo, mautak talaga si Henry Marcoleta. No? Mautak yan. Kasi ang nakikinig dito, hindi naman to mga to Ang nakikinig dito po, taong bayan. Siyempre, kakampiyan ng taong bayan, dun si kay Henry Marcoleta. Di ba? Talo na naman sila. Sinabit po ni Vice President Duterte doon po sa kaso sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan. So Madam Chair, can the Actually, NBI confirm magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis na kumuha ka sa specific portion ng video na merong threat. Tama po ba? Kinuha po namin yung specific na portion na nagsasabi ng Hindi. Ang gusto ng panglaban si Representative Marcoleta, buuin yung video para makapag-komento ng tama. Hindi lang dyan. Kasi para palitawin na kung bakit nagmura si Sara at bakit nagkaroon ng ganyang pagbabanta, kuno. Para malaman, lumabas yung katwiran. Di ba? Saan ang galing? Di ba? Bakit? Bawa, nagmura yung tao. Huhusga mo ba? O nagmura yan, ikulong na yan. Alam mo ba't nagmura? Ano ba ginawa? Yung pala, bandang huli, ano pala siya, pinagtulong-tulungan pala siya, lokohin ng mga kapamilya niya. Kaya napamura siya. Ganun yon. Para lumabas yung katwiran, buuin sana. Hindi yung portion lang. Kayo naman, di kayo makaintindi Huwag yun na uulitin yan Huwag yun na ulitin yan. Let me move forward, Madam Chair. Nasabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na colleague, si Honorable Marcoleta, na Tinuyog tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was such a plan? Hindi, ikaw, ano ba yung setang ubusin? Gurgurin? Yan ka na naman Si RD Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na meron. Yan, street yung setang ubusin, street language yan. Hindi nila naintindihan yon. Huwag natin ipaalam sa kanila. Secret lang kung ano yung setang ubusin. Akala nila baka gurgurin. Secret lang natin Huwag yung mga street language yan, alam nyo na yun kung ibig sabihin nun. Nga pong Oplan Romanov. So, RD Lotok. Madam RD Chair, Lotok is recognized. Madam Chair, may I just react to my ninang After regarding the the answer splice? of the NBI, please. Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be Sino ninang niya? Si Gary, ninang niya ba yan? omissions na hindi na-include po sa video. We So, note edit out. your Thank you. additional Thank you manifestation. po. Keep it! Nako, ito na. Teka, ito na. Magdasal muna tayo. Dasal muna tayo. Andito na si Pastor Dadasal muna tayo Tahimik muna lahat. Kasi bishop ata to Malapit na po to maging apostol yata. Baka malapit na to maging propeta. No, kasi batay sa mga sinasabi niya Kaya magbigay tayo ng dasal sa kanya na sumalangit nawa makarating nawa sa kaitaasan yung mga kanyang sinasabi. Manalangin muna tayo ng Our Father what in heaven. Dali, para kasi iba to Iba yung tao na to Oo. Field right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi Huwag mo na asahan, di ba bubuksan ni Senator Marcoleta yan? Hindi ba bubuksan yan? ng impeachment trial para buksan. Hindi, baka isa sa mga bumoto to, sila, pastor, na wag buksan. Mautak din to mga to kasi pag binuksan nila to, baka bawian sila, itabasura lalo ang impeachment. Style na mga yan, checkmate sila ni ni Marcoleta. Di ba sabi ni Representative Marcoleta, buksan nyo, pabor ako dyan. Checkmate sila. Ang ginawa, hindi nagtaasan ng kamay. Nakita niyo, ang talino niya, galing sa tatay niya yung malamang, galing kay Rodante Marcoleta yung desisyon na yon. Ngayon, sabi ni Henry Marcoleta, buksan nyo na, pabor ako, buksan nyo.
napaisip yung mga Crocs, "Uy, iyang si Henry, pinayuhan ni Marcoleta yan. Huwag kayo maniniwala, huwag niyong buksan yung box na yan. Mapapahamak tayo." Hindi niya binuksan. Napainan na naman. Diyos ko po, na-checkmate na naman kayo ni Henry Marcoleta dyan. ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Yo, inabi mo rin. Subalit, Pero, pastor ka naman. Di ba? Palakpakan. Pastor. Pastor. kahit po ako hindi abogado, Tanong ko sa'yo, ilan ang Diyos mo? Hindi makasagot siya kung ilan ang Diyos niya. Tsak yan. Tanongin niyo, ilan Diyos niya? hindi ako Sasabihin niya, Ama. Basahin na lang yun. masyadong nakatulog kagabi. Kasi Oh. pinag-aralan ko ito Talaga? kung bubuksan o hindi. Talaga? Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Mm. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, Mm. kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Manscarpio. It is a literal and figurative, eka nga, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, Ayan na. sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mm. Mayroon tayong tinatawag na, eka nga, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, Wow, galing. Bumabalance siya ngayon, no? private rights. Kasama sa usapin si Atty. Manscarpio, isang private citizen Mm. na may Iwas pusoy siya ngayon. Iwas pusoy siya. Yan yung pastor. Iwas pusoy. Kasi sir, sir, tama yung ginagawa mo. Kasi mapupusoy ka. Oo. Hindi matutupad yung pangarap ng MP si Sara. Kaya tama lang gawa nyo, hindi nyo buksan yan. karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating Naguluhan sila sa sinabi ni Paulo Henry Marcoleta na ang sabi, buksan nyo, sige, okay, pabor akong buksan nyo. Napaisip yung mga yan. Hindi na alam pain yun. tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento
ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayong magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Naku, sinasabi sa wikang Tagalog, babagitin ko uli, sa bawat bagay ay may kapanahunan No. at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito. Tama naman yung sinabi niya. Wala tayong tutol dyan kasi Bible yung binasa niya. Tama yan. Ginagalang natin si Pastor dyan tungkol dyan sa Biblia. Akin, kapasyahan, keep it sealed right now. Tama. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag natin pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee Tama yan. Iwas pusoy ka na dyan, Pastor. on Justice. Hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. Di ba? Nasuri na Hindi kasi baka mapaso sila dyan eh. Pag binuksan nila, wala silang nakita. Yari sila. Pahiya na sila, may kaso pa sila. Di ba? natin ang impeachment complaint Kaya pinaubayan nila sa Senado. Iwas, ganito mga to, no? at mga nakalakip na ebidensya. Di ba nag-usap-usap yung mga yan, nagkumpul-kumpul? Paano kung binuksan natin, wala tayong nakita? Talo tayo. Eh kung may makita tayo, talo pa rin sila kasi binuksan nila, bawal yun. Yun ang sabi ng batas, sabi. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Talaga? Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimbang na natin. Sino ba yung Diyos mo? Pastor? Diyos ka ng Diyos, dapat pakilala mo naman. Sino ba yung Diyos mo? At sapat na para sa pahabol ko. Kasi yung Diyos na kilala namin, ayaw ng pagpaimbabaw. Sir, yun ang kilala namin Diyos, ha? Ewan ko lang sa'yo kung sino yung kilala mong Diyos. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Pagkukulang lang. Lahat naman tayo may pagkukulang eh. Anong talata ng Biblia? Basahin mo nga. Ha? Ang lahat ay nagkasala. Di ba? Pastor, pagkukulang lang. Siya nagsabi pagkukulang lang ha. Wala siya sinabi ng pagkakasala matindi. Wala siya maibintang eh. Probable cause. Madam Chair. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, isang magandang talakayan. Dito siya sabi lang ni Henry Marcoleta, ipinamukha niya, kahit sabihin nyo, strike nyo si Henry Marcoleta dyan, ibasura nyo yung mga sinabi niya, at least narinig ng taong bayan yung ginagawa nyo dyan. At talagang si Henry Marcoleta lang ang sumasagot dyan. No? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.